Kwentuhan muna tayo habang inaantay ko yung isasampay ko tonight. And kapag nabanggit ko na I am blessed, hindi lamang yan tungkol sa financial or material na aspects, kundi sa mga bagay na na-experience ko, pinahintulutang dumaan sa buhay ko, mga masasilimuot na pangyayari, masakit, mabigat, nakakabalisa. Yung negatibo ang impact na nalagpasan ko, na ipanalo, na pagtagumpayan, na hindi man lang naging dahilan na masira yung buhay ko. Oo, lahat ng tao dumadaan sa matitinding dagok sa buhay. Pero lagi nating tatandaan na hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi na measure na kaya nating pagtagumpayan. Sakalang naman talaga nagiging failure na may mga ibang taong kinikitil yung buhay kasi hindi nila nakayanan yung provocations ng tiny voices ng enemy na consistently, kapag kasi nakita niya yung kahinaan mo, nakapasok siya sa mga nakalimutan mong isarang pintuan sa buhay mo, ginawa niyang entry point. Remember na ang role ng enemy to kill, to steal, and to destroy. Talagang papatayin niya sa buhay mo yung nagbabagang pagkagusto mong maabot yung mga pangarap mo, pagkagusto mong magkaroon ng matiwasay na buhay, pagkagusto mong magkaroon ng kapayapaan, yung pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat yan, kaya niyang patayin kapag binigyan mo siya ng rason, kapag nakakita siya ng entry point. At nanakawin niya syempre yung joy. Kapag nandyan na yung problema, talagang instantly in one blink, nawawalan ka ng gana, bumibigat yung pakiramdam mo, nababalisa ka na. So ninanakaw niya yung joy sa puso mo, ninanakaw niya yung peace sa isipan mo, ninanakaw niya yung apoy mo para abutin yung mga pangarap mo, ninanakaw niya yung mga bagay na natutunan mo na bilang strategy para abutin o maging instrumento na makarating ka sa paruroonan mo. Destroy. Yan naman yung mga relationship na naapektuhan. Kapag bother ng tao, kapag mabigat na ang loob, nagiging masungit, nagiging matapang, sinisira niya yung relasyon na meron ka kasi nadadamay yung mga inosente na walang